Bago tayo magsimula, pwede bang pahingi ng like at mag-subscribe ka na din sa ating munting channel para ganahan pa ang Kaginggo nyo mag-upload araw-araw, at kung mayroon mga maiiksing ads na lumabas sa ating video, huwag nyo na i-skip mga Kaginggo, dahil malaking tulong na yan sa ating channel. Tayo na at simulan na natin ang bagong kabanata ng pinakamalakas na assassin na nabuhay muli sa mahinang katawan ng ikatlong Panginoon na si Sorayang. Sa nakaraang kabanata, nagsimula na ang tungkulin ng ating bida bilang Special Inspector General na naatasang puntahan at libutin ang 7 pamilya sa ilalim ng Divine Cult. Kasama niya si Dongpil at ang Berserk Demon Squad sa pangunguna ni Yui Hongrian, ang acting vice niya. Pinaplano niyang samantalahin ang pagkakataon na ito upang tuluyang tumakas mula sa Divine Cult, gayunpaman hindi siya mapalagay sa ideya na ito at tila hindi siya masaya. Ang una nilang pinuntahan ay ang Joksa family, na pinagmula ng ika-4 na disipulo na tinalo niya sa labanan, si Hong Yeomun. Ngunit pagdating nila sa Joksa family ay hindi nagpakita ng respeto sa kanya ang ikalawang patriarch. Kaya akmang aalis na sana siya, ngunit pinigilan nila siya. Sa pagpapatuloy ng kwento, tinanong ni Hajen si Hong Sang-ho kung sino ang kinakatawan niya sa pagkakataong iyon. Alam ni Hajen na ang sagot ay ang Demon Lord, ngunit matigas ang ulo ni Hong Sang-ho at pilit na itinatanggi ito. Sa puntong iyon, nagdesisyon si Hajen na ipakita ang kanyang awtoridad sa pamamagitan ng pagpapalabas ng napakalakas na demonic energy. Sa tindi ng demonic energy na bumalot sa paligid, ramdam ng lahat ang bigat ng presensya ni Hajen. Para itong unos na nagbabanta ng pagkawasak, at tila ang hangin mismo ay sumusunod sa kanyang kalooban, humahampas ng malakas at halos matangay silang lahat. Ang paligid ay nagsimulang manginig, at ang bawat isa sa harapan niya ay pilit na pumipigla sa napakabigat na enerhiya. Halos hindi na sila makatayo mula sa lupit ng alon ng demonic energy na pinalabas ni Hajen. Sa wakas, napilitan si Hong Sang-ho na aminin ang totoo. Sa nanginginig na boses, inamin niya, oo, ang Demon Lord. Habang pinipilit pa rin ang sarili laban sa dumadagendong na enerhiya, hindi mapigilan ni Hong Sang-ho ang kanyang isip na magtanong paano ito naging posible. Ang lakas ng demonic energy niya, nakaka-overwhelm. Halos hindi na kami makatayo. Dahan-dahang pinakalma ni Hajen ang demonic energy na pumapaligid sa kanila, ngunit ang malamig na boses nito ay tila dumadagendong pa rin sa hangin. Kung gayon, subukan natin ulit. Una, magpakilala kayo. Ang bigat ng utos ni Hajen ay sapat para iparamdam sa kanila na walang puwang para sa pambabastos. Tahimik ang paligid, ngunit ang presensya ng batang Panginoon ay tila bumabalot sa kanila ng takot at respeto. Alam nilang hindi na nila maaaring baliwalain ang kanyang kapangyarihan. Agad na tumugon si Hong Sang-ho, ako ang ikalawang patriarch ng Joksa family. Isang karangalan ang inyong pagbisita, Inspector General. At mabilis ding sumunod ang iba pang mga gwardya sa pagbati, isang karangalan po. Sumunod na sinabi ni Hajen, okay, at pagkatapos nun. Paliwanag naman ni Hong Sang-ho, humihingi kami ng paumanhin dahil ang aming tahanan ay under construction, kaya kulang kami sa mga silid upang patuloyin ang napakaraming gwardya. Kaya naghanda kami ng pansamantalang bahay tuluyan para sa inyo. Mangyaring tumuloy po kayo sa loob at sasamahan namin ang mga natitirang squad sa pansamantalang tutuluyan nila. Kinuha ni Hajen ang atensyon ng katabi at sinabi, hey Berserk Demon Squad Leader. Mabilis namang tumugon si Hongrian, yes, Inspector General. Buong awtoridad na sabi ni Hajen, magtutungo ka ba sa pansamantalang bahay tuluyan upang doon magpahinga? Pero baka hindi ka maging masyadong komportable dahil itinayo lang nila ang lugar sa loob ng maiksing panahon. Napuno naman ng pag-aalala at kaba si Hong Sang-ho nang mapagtanto na si Yui Hongrian pala ang kasama nitong babae. Hindi siya makapaniwala at naisip niya, siya ang Berserk Demon Squad leader na si Yui Hongrian. Ang babaeng ito na parang wala pa sa edad na 30 ay ang kinatatakutang Berserk Demon Squad leader. Nagpatuloy si Hajen sa pakikipag-usap kay Hongrian, magbe-behave ka diba? Nakangisi namang sumagot si Yui Hongrian habang nagpapakawala na rin ng demonic energy. Sarkastikong sabi niya, palagi naman talaga akong behaved. At napuno ng malademonyong tawanan mula sa mga miyembro ng Berserk Demon Squad. Sabi ni Hajen kay Hong Sang-ho, ayos lang ba yon sa inyo?
Ang mga bata kong ta ay halos hindi mapakali sa ilalim ng kontrol ko. Kaya tama na yung kalokahang construction na sinasabi mo, at umalis ka sa harapan ko. Napuno ng takot at kaba si Hong Sang-ho at mga kasamahan niya dahil sa galit na si Ha-jin. Biglang nagkaroon ng malakas na pagsabog sa tarangkahan. Wasak ang malaking pintuan sa isang suntok lamang ni Ha-jin. Galit niyang sinabi, hindi niyo man lang kami pinagbuksan ng tarangkahan. Nang inig at napaatras sa gulat sila Hong Sang-ho, hindi makapaniwala na nasira niya ang buong tarangkahan sa pamamagitan ng isang atake lamang. Pati ang simentalong lupa na dinaanan ng atake ay napinsala, at nag-iwan ng napakalaking bakas. Dumaan dito si Ha-jin papasok habang sinasabi, bakit hindi na lang kayo gumawa ng bagong tarangkahan, total under construction din naman kayo, idamay nyo na te sa mga aayusin ninyo. Saka siya lumingon at idinagdag ng may seryosong mukha, pero sa Demon Lord kayo mag-request ng pera pampagawa rito kasi wala akong pera. Samantala, sa loob ng palasyo ng Demon God, nag-uulat ang General Strategist na si Ho Yu-song sa Demon Lord habang nakaupo sa trono. Aniya, nakarating na ang ikatlong batang Panginoon sa Joksa family, 30 minuto ang nakakalipas. Sabi ng Demon Lord, nabalitaan ko na ang Berserk Demon Squad ang na-assign bilang mga gwardya. Nakangiting sagot naman ni Ho Yu-song, tama po. Wala kaming ibang pagpipilian ngunit saktong-sakto rin para sa kanila ang papel na ito. Sa kasikatan pa lang bilang isang notorious na grupo, siguradong makakatulong ito para maiwasan ang mga alitan laban sa kanila. Magandang kombinasyon ito sa pagitan ng Batang Panginoon at ng squad. Sabi ng Demon Lord, maaaring magkaroon ng sitwasyon kung saan kakailanganing pigilan ng Berserk Demon Squad ang ikatlong Batang Panginoon. Hindi makikasama ang Joksa family. Tanong ni Ho Yu-song, ano pong gagawin ninyo kung matatalo ang ikatlong Batang Panginoon sa kanila? Nagsalin muli ng alak ang Demon Lord, saka nagpatuloy, kapag namatay ang isang disipulo ng cult leader sa mga kamay nila, mas magiging madali para sa akin na harapin at panagutin sila. Pero sa tingin ko, hindi siya matatalo sa kanila. Sabi ni Ho Yu-song, so naniniwala ka sa kanya. Bahagyang napangiti ang Demon Lord, at sinabi, hindi ako isang hanggal para magtiwala sa isang taong hindi ko kayang basahin. Nagtungo ang ikatlong Batang Panginoon sa Penal Law Hall. Sabi ni Ho Yu-song, oo, nabalitaan ko nga rin yun. Sabi ng Demon Lord, marami silang nalamang tungkol sa ikatlong Batang Panginoon pero hindi nila nagawang alamin lahat ng tungkol sa kanya. Dito napaisip si Ho Yu-song, ang kanyang mukha ay napuno ng pagkabahala. Aniya sa kanyang isip, nararamdaman ko palagi na may kakayanan ang Demon Lord na basahin ang lahat ng bagay at mga tao, ngunit hindi niya ito magawa sa ikatlong Batang Panginoon. Pagpapatuloy ng Demon Lord, hindi naman sa sinusubukan niya itong itago. At imposible rin iyon kahit subukan niya pa. Sadyang mayroon lang bagay na hindi ko pa alam tungkol sa kanya. Nawa ay makatulong ang misyon na ito para malaman ko kung ano iyon. Nagpalitan ng seryosong mga tingin ang Demon Lord at si Ho Yu-song. Binasag ni Ho Yu-song ang katahimikan at tinanong, nagtitiwala po ba kayo sa akin? At walang pag-aalinlangan namang sumagot ang Demon Lord ng, oo. Samantala, sa pagbabalik ng eksena sa loob ng tahanan ng Joksa family, nag-uulat ang isang tauhan sa silid ng kanilang patriarch na nagngangalang Hong Kwon. Hindi makapaniwala ang patriarch sa balita. Aniya, ganun ba ang nangyari? Mukhang nagalit ng husto ang ikalawang patriarch. Sigurado ako na sobrang nasaktan ang ego niya. So saan nyo dinala ngayon ang mga taga-divine cult? Sumagot naman ang tauhan, dinala sila sa Dragon Contemplation Pavilion. Inis na sinabi ng patriarch, tampalasang yan. Paano niya nagawang ipilit na pumasok sa ating tahanan at lagpasan ang ikalawang pinuno ng ganun-ganun na lang? Komportable siyang nakahiga habang nagsasali ng alak. Nagpatuloy ang tauhan at sinabi, mukhang mahirap kalaban at kausap itong ating bisita. Tanong naman ng patriarch, sino? Ang ikatlong Batang Panginoon. Hindi ko inaasahan na mababahala ka dahil lang sa isang batang kagaya niya. Ngunit sabi ng tauhan, siya ay isang disipulo na pinili mismo ng Demon Lord. Maaaring bata pa nga siya ngunit hindi ibig sabihin ay madali siyang kalaban. Kunot noon namang sabi ng patriarch, hindi ko siya minamaliit.
Sa tingin ko lang, hindi siya isang tao na kailangan kong ipag-alala. Kaya wag kang kabahan. Talagang magaling ang ikatlong batang Panginoon base sa mga sabi-sabi na narinig natin, yun ang sigurado. Pero kapag ang isang tao ay talentado sa martial arts, kadalasan mapurol naman ang utak nila. Sabi ng patriarch habang tinuturo ang ulo niya. Dagdag pa niya, ang katalinuhan at katotohanan ko ay mahirap talunin kahit na para sa taong may maraming karanasan. Kung may magtatanong tungkol sa akin, sabihin mo sa kanila na nagpapagaling ako mula sa sakit at formal ko silang iimbitahin sa isang hapunan. Agad namang tumugon ang tauhan at sinabi, masusunod po, patriarch. Aalis na ako. Nang makaalis ang tauhan, sinabi ng patriarch, medyo curious ako tungkol sa kanya. At may sumagot na isang boses ng babae na kanina'y nagtatago, aniya, hindi ka ba masyadong malupit? Siya ang tumalo at sumairen ng kinabukasan ng iyong anak, hindi ka ba nagagalit? Tinignan siya ng patriarch, ayokong isipin na ang isang hanggal na natalo sa isang walang kwentang labanan ay anak ko. Mas mabuti kung namatay na lang siya nang sa isang matapang na pamamaraan o sitwasyon alang-alang sa pamilya. Anong gagawin niya ngayon? Ni hindi siya buhay o patay. Nakangiting sabi ng babae, napakalamig mo naman. Ngunit sinagot ng patriarch, malamig ang dugo ng isang ahas. Ayokong mag-alaga ng isang taong walang silbi kahit pa anak ko siya. Tumawa lang ang babae at nagtanong sa isang mapang-akit na tono, so kailan mo balak ituloy ang pagpapagamot mo? Nakangisi namang sumagot ang patriarch, kahit kailan. Huwag mong masyadong ipursa ang sarili mo. Sumagot naman ang babae habang inihulog ang kanyang suot na damit, yan dapat ang sasabihin ko sayo. Sa kalaliman ng gabi, habang ang katahimikan ay bumabalot sa paligid, abala ang patriarch ng Joxer family sa kanyang pribadong kasiyahan, kasama ang isang misteryosong babae sa loob ng malapalasyong tahanan. Samantala, si Hajen ay nasa labas, tahimik na pinagmamasdan ang mapalasyong istruktura ng tahanan. Ang lamig ng hangin ay tila nagdadala ng mga alaala mula sa nakaraan, at sa kanyang isipan, bumalik ang mga ganite ng kanyang unang pagbisita sa lugar na ito. Hindi ito ang unang beses na natano ni Hajen ang palasyo ng Joxer family. Noong siya pa ang kilalang Assassin King, nagpunta siya rito upang isakatuparan ang isang mapanganib na misyon, ang patayin ang pinuno ng pinakamagaling na squad ng Joxer family. Sa bawat hakbang na kanyang ginawa noon, nakataya ang buhay at kamatayan, at ang bawat sulok ng mansyon ay nagpapaalala sa kanya ng mga patak ng dugo na iniwan niya. Kahit ilang taon na ang lumipas, imposibleng hindi mamangha sa karangyaan at detalye ng mga gusali. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, bumulong siya sa sarili, kasing rangya pa rin ito ng dati. Ang kanyang relasyon sa Joxer family ay hindi kailanman naging maganda. Mula pa noong panahon ng kanyang dating buhay, hindi niya naiwasang magkaroon ng iringan sa pamilyang ito. Ngayon, sa kanyang muling pagkabuhay bilang Soryang, nahanap na naman niya ang sarili sa isang banggaan. Sa unang pagkakataon ay laban kay Hong Yeomun, na pinahirapan siya ng husto, at ngayon naman ay sa paghaharap nila ng ikalawang patriarch. Habang pinagmamasdan ang mansyon, dumaan ang malamig na hangin na tila binabalot ang kanyang mga alaala. Ang laban sa Joxer family, sa nakaraan man o sa kasalukuyan, ay tila hindi magtatapos, at sa bawat pag-ikot ng tadhana, ang pagkakaharap nilang muli ay tila nakatakda na. Naputol ang kanyang pagninilay nang biglang makita si Goldie sa kanyang harapan. Kinausap niya ito, "Oy Goldie. Kanina pa kita hinahanap. Anong ginagawa mo rito? Halika, kukunan kita ng makakain. Ang meron sa'yo nitong mga nakaraan. Ang lakas mo ng kumain, mas matako ka na kaysa sa mandirigma." Ngunit hindi gumalaw si Goldie at tila nagmamasid sa paligid. Napalingon si Hajen sa direksyong tinignan ni Goldie. May isang presensya siyang naramdaman, pamilyar, ngunit hindi kaaya-aya. Habang iniisip kung kilala niya ba ang taong ito, unti-unti itong lumapit sa kanya. At nang makita niya ang mukha nito, agad na niya itong nakilala. Si Hong Yoren, ang nakababatang kapatid na babae ni Hong Yeomun. Hindi niya inaasahan ang kanyang pagdating. Sinabi ni Hong Yoren, "Long time no see, mag-usap tayo," mababakas sa kanyang tono na may inihandang plano ito. Nagpatuloy ang dalawa, umupo at magkaharap na uminom sa mesa.
Napuno ng tensyo ang katahimikan sa paligid, ngunit nanatiling kalmado si Hajen habang tahimik namang nakahiga si Goldie sa mesa. Si Hong Yoren ang unang bumasag sa katahimikan. Anong meron at may dala kang sorrow? Tanong nito habang nakatingin sa kasamang alaga ng batang Panginoon. Kaibigan ko yan, maikli at walang alinlangan na sagot ni Hajen. Hindi makapaniwala si Hong Yoren, aniya, ang ikatlong batang Panginoon ng Heavenly Demon Divine Cult ay may kaibigang sorrow. Interesante. Ang kanyang tono ay puno ng pag-usisa, ngunit alam ni Hajen na hindi ito simpleng usapan. May mas malalim pang dahilan kung bakit siya nandito. Ngunit ayaw ni Hajen ng paligoy-ligoy. Sanay siya sa direktang pakikipag-usap, at mas gusto niya ang pagiging totoo kaysa sa mga pabalat bunga. Kaya tumingin siya ng matalim kay Hong Yoren at diretsong sinabi, tama na ang kamustahan. Ano ba ang tunay na dahilan kung bakit nais mo akong makausap? Ang mga mata ni Hong Yoren ay tila nagniningning habang iniisip ang kanyang susunod na sasabihin. Hindi ito simpleng pakikipag-usap lamang, alam ni Hajen na bawat galaw at salita ni Hong Yoren ay pinaghandaan. Ngunit tulad ng dati, nanatiling handa si Hajen sa anumang pwedeng mangyari, isang laban man o isang kasunduan, alam niyang nasa kanya ang kontrol ng sitwasyon. Tahimik na nakatingin si Hong Yoren kay Hajen, tila nag-iisip ng malalim habang inoobserbahan ang bawat kilos at ekspresyon ng kaharap. Naisip niya, nagbago na talaga siya. Hindi ako nagkamali nung huli kaming nagkita. Naiirite siya, pero hindi dahil sa arrogansya. Wala lang talagang pakialam ang taong ito ngayon. Ibang-iba siya kumpara noon. Lahat ng tao sa pamilyang ito, kasama si ama, minamaliit siya. Pero hindi ko maiwasang mag-alala, hindi ko alam kung anong kahihinatnan ng pamilya namin sa puntong ito. Kailangan kong malaman kung bakit siya nandito. Habang nagdadalawang isip si Hong Yoren sa kanyang susunod na sasabihin, napansin ni Hajen ang katahimikan at nainip na. Biglang ibinagsak niya ang baso ng alak sa mesa, na halos tumilapon ng laman nito, at walang alinlangang sinabi, mukhang wala ka naman talagang mahalagang sasabihin. Kung ganon, aalis na ako. Tumayo siya at niyakag ang kasamang sorrow, Terena, Goldie. Nag-aambang lumakad si Hajen palayo nang biglang nagsalita si Hong Yoren, ang boses niya'y may halong pagpupugay at taktika, una sa lahat, congratulations. Binabati kita dahil sa ipinakita mong galing pagkatapos mong bumalik mula sa Solitary Bamboo Grove. Hindi lang espesyal na atensyon ang natanggap mo mula sa Demon Lord, ngayon ay may titulo ka pa bilang Inspector General. Lumingon si Hajen, ang kanyang mga mata ay malamig at matalim. Anong sinusubukan mong gawin? Seryoso niyang tanong. Gusto mo bang daran sa mukha ang isang taong samaire sa kuya mo? Natigilan si Hong Yoren. Alam niyang hindi biro ang mga binitawang salita ni Hajen, at naramdaman niya ang bahagyang takot na umakyat mula sa kanyang gulugod. Ngunit sa halip na umatras, nagpakatatag siya at huminga ng malalim, hindi nagpaapekto sa panginginig ng kanyang damdamin. Nagpakita siya ng ngiti, saka sumagot, syempre hindi ko gagawin yun. Hindi ko siya gusto, kaya nagpapasalamat ako sa iyo para sa ginawa mo sa kanya. Ngunit nagulat si Hong Yoren sa naging reaksyon ni Hajen, bata ka pa. Hindi ko alam kung bakit ayaw mo sa kapatid mo pero kapatid mo pa rin siya. Ang mismong tao na halos pumatay sa kapatid mo ay kaharap mo ngayon, pero gusto mo pang magpasalamat. Sagot naman ni Hong Yoren, isa lang siyang malaking hadlang sa daanan ko. Ngunit sinabi ni Hajen, hadlang. As if, ang sabihin mo isa siyang malaking pader na ni hindi mo kayang akyatan. Totoo na isa siyang basura, ngunit alam ko na hindi siya nagdalawang isip nang gamitin niya ang espada niya sa pakikipaglaban. Basura nga siya pero hindi nawala ang kalidad niya bilang isang martial artist, ngunit hindi ko masasabing ganun ka rin. Mas magaling pa siya kaysa sa isang kagaya mo, na dumidikit sa iba kaysa sa makipaglaban dahil lang natatakot ka, sa kabila ng mga pangarap mo. Hindi siya isang mangmang na karapat-dapat maliitin ng isang kagaya mo. Namula sa galit si Hong Yoren sa narinig na pangry real talk sa kanya. Sinabi niya, binabalaan kita. Na kung gusto mong makahanap ng korupsyon o anumang butas sa aming pamilya bilang parte ng trabaho mo, dapat alam mo kung paano yumuko sa isang tao kung may gusto kang makuha.
Ngunit malamit na sagot ni Hajen habang nakatalikod na, ako ang magsasabi kung karapat-dapat yumuko sa isang tao o hindi. Magaling akong makisama, pero hindi kayo karapat-dapat para doon. Nakakatawa lang na mukhang ikaw na lang ang natitirang nasa tamang pag-iisip sa pamilyang ito, pero babalaan kita dahil sa tingin ko hinugot mo lahat ng tapang mo para lang makipagkita sa akin. Kung talagang pinapahalagahan mo ang pamilya mo, sabihan mo sila na tigilan na ang maliliit na mga walang kwentang taktika na pinaggagawa nila sa harapan ko. Ito ang matalim na babala na iniwan ni Hajen kay Hong Yoren bago siya umalis. Di nagtagal ay nakauwi na sina Hajen at Goldie sa tinutuluyan. Habang nakaupo si Hajen sa tabi ni Goldie, hindi niya maiwasang mag-alala. Ang kanyang kaibigang Zoro ay tila nanghihina, tulog ng tulog, hindi kumakain, at napansin niyang nalalagas ang balahibo nito. Dahan-dahan niyang hinaplos ang malambot nitong katawan at marahang sinabi, Goldie, may sakit ka ba? Nangungulila siya sa dating masiglang presensya ng kaibigan. Sa gitna ng kanyang pag-aalala, pumasok sina Dongpil at Hungrian sa silid upang magulat. Tumindig ang dalawa at magalang na nagsabi, Batang Panginoon, kumpleto na ang mga paghahanda. Dadalo ang Patriarch at ang mga matataas na opisyal sa piging ngayong gabi. Mabilis na tumugon si Hajen, bagamat nasa isip pa rin si Goldie, sige. Tumango naman si Dongpil at dagdag pa niya, dahil tayo ay narito sa ilalim ng utos ng Divine Cult, sa tingin ko magiging madali para sa atin na kontrolin ang mood sa piging. Maaari nating pamunuan ang usapan at ipakita ang ating lakas. Ngunit hindi sumang-ayon si Hajen at seryosong sinabi, sa tingin ko, hindi ganon kadali. Mula sa simula pa lang, sinubukan nila akong ihiwalay sa Berserk Demon Squad. Sinusubukan nila akong iwanan mag-isa sa isang lugar na hindi ako pamilyar. Sigurado akong ipagpapatuloy nila ang maliliit at mapaghiganti nilang mga taktika. Napatigil ang dalawa, iniisip ang pahayag ng Batang Panginoon. Alam nilang tama si Hajen, lalo na sa katauhan ng Tusong Joksa family, kung saan ang mga intriga at taktika ay karaniwang sandata. Tanong ni Dongpil, ibig mo bang sabihin, maaaring may gawin silang di natin inaasahan? Sabi ni Hajen, oo. Pero walang saysay ang mag-alala sa kung anong plano nilang gawin sa atin. Umalis na tayo. Sabi naman ni Hungrian, gusto ko yung approach na yan. Pero pwede ba kaming dumalo sa piging? Ikaw lang ang inimbitahan nila. Sabi ni Hajen, nasa misyon tayo. Kailangan yung sumama. Hindi ka naman manggugulo diba? Sagot naman ni Hungrian, hindi, pero bakit parang yun ang gusto mong mangyari? Sabi ni Hajen, walang ibang taong mas magaling kaysa sayo sa pagsisimula ng kaguluhan kung yun ang klase ng gulo na kakailanganin natin. Nakangiti namang sumagot si Hungrian, matalas ang paningin mo. At habang sila'y papaalis, sabi ni Hajen, kaya tara na at tikman natin ang inihandang karne ng ahas. Sa nagbabadyang komprontasyon ng ating bida at ng Joksa family patriarch na si Hong Quan, ano kaya ang kahihitnan ng piging na ito? Abangan sa susunod na kabanata.